magandang hapon po sa ating lahat. Yes Sa po. ating mga nakikinig po at nanonood sa Facebook Live po ng ating Bonggo Radyo, magandang hapon po sa ating lahat. Ma'am Lailin, una po sa lahat, kamusta natin? Ilan na po ba yung kabuuan na nabigyan po per province dito po sa ating rehiyon ng mga relief goods or relief packs? Kasunod po ng naranasan po natin o na magkakasunod po na sama ng panahon na sinundan po o sinasabayan pa po ng habagat over the past few weeks, Ma'am Leia Maylin. You can call me Mylene, ma'am, para hindi po masyadong mahaba. Okay po. Thank you, Ma'am Maylin. Nag-umpisa po tayo kay Luis, then kay Maymay, tapos yung ating enhanced southwest monsoon. So, base po sa ating data, meron na po tayong na-serve po or sa kabuang, yung total po ng cost of assistance na naibigay po natin sa buong region na 67,598,299.60, or that is equivalent to around 71% of the total cost of assistance na galing din po sa iba't ibang local government units, non-government organizations, at yung iba pong mga nag-donate sa ating mga affected na kababayan. Kasi ang ina-account naman po natin, pagdating po sa response efforts sa ating mga kababayan, hindi lang po yung naibibigay ng department, but even the assistance provided by our local government units and non-government organizations. So, sa kabuuan po, yung total po na naibigay po natin na family food packs, nangunguna po dyan ang Pangasinan with the highest number naman po ng affected. We have 162,047 family food packs. This is followed by the province of La Union na may 22,473, Ilocos Sur na 6,302, and Ilocos Norte po na 12,424 na approved requests. Ma'am Maylin, ano po yung mga nilalaman nitong mga food packs na ipinamamahagi po natin sa ating mga kababayan dito po sa ating rehiyon? Okay po. So, yung pong sinasabi po natin, na laman ng ating family food pack or yung ating brown box ay 655,442. 6 kilos of rice, 14 cans of corned beef, 14 cans of tuna, 2 tin cans of sardines, 5 sachet of 3-in-1 coffee, and 5 sachet po of cereal. So, mahalaga po na alam ng ating mga kababayan yung laman po nito, kasi hindi po siya pwedeng i-repack or hati-hatiin just to provide also to other affected families. Buong pack po yun, kada isang pamilya, and that is good for 2 to 3 days. Ma'am, may we know, ano ba yung yung paraan ng pagpili ng mga beneficiaries po nito o yung mga makakatanggap po nitong food packs po na yan sa isang barangay? Okay po. So may mga pinanggagalingan po tayong resolutions or guidelines from the NDRRMC, and we have also resolution as to the definition of affected families. Unang-una po dyan, mayroon pong 4, yung pong na-displaced, yung nasugatan o namatayan, yung directly affected ho yung kanilang livelihood, or yung nandoon po sa ating mga evacuation centers. So yun po yung basis ng ating local government units, particularly our local social welfare and development office, sa pag-identify po ng mga affected families. And from there, they submit to us their report, yung pong DROMIC report po nila. At yun po yung basis po natin pag nag-request po sila ng relief augmentation. We want also to emphasize na ang unang magre-respond po sa pangailangan ng ating mga kababayan ay yung barangay and then munisipyo po muna. However, there are instances po na may kakulangan doon sa ating LGU, so nagre-request po sila ng augmentation po sa DSWD. Ma'am Maylin, Ma'am Maylin, kung kunwari nakapagbigay na po ang DSWD ng relief pack sa isang lugar, then after ilang araw, nagdeklara sila ng under state of calamity, posible ba o nauulit pa ba yung pamimigay dito po sa mga affected na mga residente, ma'am, even yung mga una na po nakatanggap? Yun po yung tinatawag natin na second wave kung kinakailangan po talaga. Say for instance, sa case of Pangasinan, kung titingnan po natin yung severity na affectation ng southwest monsoon, di po ba maraming lubog sa baha. So there are instances na mauna ang LGU, may bibigay pang province, may bibigay ng region. Pwede ba yung second round? Pwede po based on sa assessment, kasi ang ating food pack ay good for 2 to 3 days. Yung sa province po ay 1 day po, at I think sa LGU is 1 day. Kung titignan ho natin yung haba ng epekto or yung ating southwest monsoon, that is already more than 14 days. Yes. So,
There will be an instance or instances po na talagang may second wave po tayong binibigay. Yes po. Ma'am Maylin, kasi knowing the effect po ng magkakasunod po ng sama ng panahon na naranasan natin dito po sa ating rehiyon na marami na po yung nabahagian po ng DSWD no, ng relief goods, relief packs. But then, according po sa Weather Bureau po natin, possible kasi na maranasan pa natin itong habagat hanggang sa mga susunod na mga araw at linggo. May sapat pa po ba na stock in case ang DSWD kung matagalan pa ito pong nararanasan po natin, especially ito pong pagbaha sa ating rehiyon? Opo. So, laging handa po ang DSWD sa pamamahagi po ng tulong na kailangan ng ating mga kababayan. Kung sakali man po na kinukulang, since patuloy nga po yung pagre-release natin ng mga approved requests sa ating mga requesting parties, nakahanda po magbigay ng augmentation ng ating central office ng food packs para maipabahagi po sa ating mga kababayan na nangangailangan. So the department is always ready, and we are also submitting our replenishment doon sa central office nang sa ganun po ay maibigay po nila yung pangailangan po ng region. Ma'am Maylin, may ano pa ba? May iba pa pong program ang DSWD na magbibigay po ng tulong sa mga affected na mga residente bukod sa relief packs na ibinibigay po ninyo, especially doon po sa mga nawalan po ng hanapbuhay o pinagkakakitaan dahil po sa sama po ng panahon ng pagbaha, Ma'am Maylin? Base po sa request ng ating LGUs, yung mga pansamantalang nawalan po ng hanapbuhay, na-include po sila doon sa affected population at bibigyan po sila ng ating family food packs. At doon naman po sa mga displaced population, ibig sabihin kailangang lumikas sa kanilang bahay dahil may threat or talagang nasira yung bahay or nabaha po sila, meron po tayong mga non-food items. So kasama po dito yung ating hygiene kit, meron din po tayong family kits, kitchen kit, and also sleeping kits. Doon naman po sa early recovery, yung binabanggit po siguro natin, yung pong shelter assistance po ay nasa DSUD na po kasi. So yung assistance na po yun ay with their existing po na policies in coordination with the LGU, they need to submit request or report po sa ating DSUD so that they can provide po yung assistance para sa mga kababayan naman po natin na may nasiraan na pa. Ma'am Maylin, sa DSWD, ano po yung mga kinakaharap po na hamon ng inyong pong ahensya, lalo kaliwat kanan po yung mga lugar na nangangailangan po ng relief from DSWD. Nakita natin yung video, I think ito yung sa Dagupan, ilang punta yung mga kawali po ng DSWD para magpabigay po ng relief goods. At of course, syempre, yung kaliwat kanan din pa pong payouts, no? Sa iba't ibang programa po ng DSWD, natin kasi yung kapatid natin, maya't maya, pupunta kami ng Bulinaw, pupunta kami ng mga Taram, magagabihan na ako, huwag nyo na akong hintayin kumain, at baka magabihan ako sa pag-uwi. Ano po yung mga hamon na kinakaharap po ng DSWD, especially sa ganitong panahon po ng kalamidad, ma'am? Okay, so talagang kami po yung pinagdadaanan ng isang government employee, particularly ng DSWD, kasi kapatid nyo pala connected sa atin. So unang-uno po, yung pong paulit-ulit na pagbubukas ng ating mga evacuation centers, kasi nga po, prolong yung ating southwest monsoon. So ang tendency, kahit nakabalik na sa kanilang bahay, pag sige pa rin yung ulan, may tendency po na magbubukas ulit. So ano pong ibig sabihin nun? Possible po na additional service, additional workforce na magmo-monitor po sa ating evacuation centers, and at the same time tutugon po sa pangailangan ng ating mga kababayan. Sa workforce naman po ng department, kahit marami po tayo, sabi nyo nga po, may mga payout pa rin. So, ibig sabihin, habang naka-disaster operation po kami, ginagawa pa rin po natin yung ibang function po ng department. So, napapagod din po yung ating mga empleyado, pero tinitignan ho ng opisina na sila po ay nabibigyan naman po ng tamang pahinga or mayroon naman po silang reliever kung sakaling kailangan po nilang mag-day off. By the way, Ma'am Maylin, pag may mga barangay ba na like hindi ganoon kalaki yung kanilang pondo, doon sa pangangailangan na kailangang ibigay sa mga kababayan nila na naapektuhan po ng pagbaha, pwede ba silang mag-request directly from the DSWD na mapuntahan yung kanilang lugar at mabigyan ng ayuda yung kanilang mga kababayan, ma'am? Through the local government unit po. Kasi ang report naman ng affected ay pataas, from the barangay to the LGU, to the municipality or the city. And from there, the reports are being consolidated by our city or municipal social welfare and development officer at binibigay po yan sa province, copy furnished to us po. So, through the LGU po. Para rin makita, kasi baka may mga dumiretso din na non-government organizations doon at ma-ensure po natin na hindi po nagdo-duplicate as much as possible yung ating mga resources. Okay po. Ma'am Maylin, siguro baka meron po kayong mga panawagan, mensahe sa ating mga kababayan, especially sa ganitong panahon na ating nararanasan, lalong-lalo na doon po sa mga
hindi pinalad na kasi syempre hindi naman lahat talaga ay mabibigyan po talaga ng relief goods. Tayo, hihilingin natin na wag na tayong mabigyan kasi ibig sabihin nun, hindi tayo nasalanta, hindi tayo naapektuhan na severe ng kalamidad. Para na rin sa pangunawa ng ilan nating mga kababayan kasi yung mga iba, napapasana all na lang sila doon sa mga nakakatanggap po ng relief goods, lalo-lalo na nakikita nila kung gaano karami yung laman po ng box, Ma'am Maylene. Okay, so unang-una po, mag-ingat po tayong lahat at syempre, sa panahon ng ganito po, typhoon season nga po, plus habagat pa, makinig po tayo sa mga authorized po na radio stations, yung tama po yung information na binibigay. At doon po naman sa nabanggit ninyo na mapapasana all, yun sana ang wag nating hilingin na mapapasana all. Kasi ibig sabihin, hindi na natin kaya kung kailangan na natin yung service ng government. Iba-iba naman po kasi yung estado ng buhay ng bawat isa, At alam naman po ng ating mga LGUs kung sino yung kayang makabili pa ng kanilang pangailangan at yung talagang hindi na po kaya kung within the resources, lalong-lalo na yung parang yung kita mo ngayong araw na ito ay good for that day also. So yun yung mga priority po natin na nabibigyan. Yes po. Ma'am Maylene, Para po sa tamang informasyon, may I Yes po. also add, i-follow ang Facebook page ng DSWD Field Office 1. Yes po. Ma'am Maylene, maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng inyong oras. Kahit alam po natin na abala po kayo sa mga sandaling ito. Thank you po. Mag-iingat po kayo, ma'am, and God bless po. Diyan.